Atin ng mga balitang walang silbi. Ano ba ang ating unang ano ba ang ating unang pag-uusapan ako? Oo, kung matatandaan ninyo mga bossing ha. Kung matatandaan ninyo, etong si Amy Marcos, hindi ba ito? Ipakita lang natin 'to na mabilis. Kung di ba matatandaan ninyo, si Amy Marcos mga bossing ay lumapit muli kay VP Sara para tulungan siya at makipagkaibigang muli. Pero alam nyo ba? Ako ito napapansin ko lang na talagang desperado na si Amy Marcos kasi ibang-iba na yung pagkakaibigan nila ngayon ni VP Sara. Napansin nyo? Napansin nyo na this time, parang okay, kung halimbawa, magjowa, di ba, nag-sorry sa'yo. Sorry na, hindi na ako mauulit. Hindi na ako chichiks, di ba? Syempre, sasabihin no, gusto mo tanggapin kita. Gagawin ko lahat para tanggapin mo lang ako muli. Okay, sige. Pero, ito ang kondisyon. Tatanggapin kitang muli, pero, ayon. So, ayun ang nangyari dito. Mukhang tinanggap muli ni VP Sara itong si Amy. Pero, meron nga lang consequences. Anong consequences yun? Ako ang masusunod. Ako ang boss. Pag sinabi kong kahol, Amy kahol. Pag sinabi kong luhod, Amy luhod. Ako ang siga. Nakita nyo? Di ba? Paano ko nasabi? Very important kay Amy Marcos ang kanyang apelyidong Marcos. Very important kay Amy Marcos yung legacy ng pamilya ng mga Marcos. Pero napansin nyo ba kung gaano siya hiyain ni Inday Sara ngayon? Meron pang isang instance na dito sa mga kampanya sa Maynila, tinawag niya pa si Amy na, iboboto niyo ba to? Nung sinabi ng mga tao na, ayan, pwede ka nang umalis. Ginaganong-ganon niya na si Amy. Tapos dito, sa instance na to, sasabihan niya pa na magpalit ka na ng apelyido dahil yung Marcos, putang ina kawatan yan. Demonyo yan, satanas yan. Alam ninyo kung gaano ka-importante kay Amy Marcos yung pangalang Marcos. Pero dito, binababoy-baboy ni Inday Sara mismong yung pangalan niya pero wala siyang magawa. So sabi ko, now, Inday Sara has regained control. And ibang klaseng Inday Sara na yung umuwi pagkagaling sa dahig. So ito yung dapat nating aabangan. Ito yung dapat nating aabangan mga bossing. Kasi na-realize ni Amy Marcos that Inday Sara is a Duterte and nasa guhit ng mga palad netong mga ito yung mahalin ng taong bayan. So, para maging politically relevant ito itong si Mangga, didikit siya ngayon talaga dito ng kahit na anong gawin mo sa akin. Sampalin mo ko, latiguhin mo ko, kaladkarin mo ko, tadyakan mo ko sa mukha araw-araw, okay lang. I just need to be relevant. I cannot afford na mawalan ako ng silbi at malaos ako ng dito sa bayang Pilipinas. Masyadong tanyag talaga yung mga yan. Pero suicidal na itong si Amy Marcos into parang yurak-yurakan ka ng ganito.
Para lang sa simpatya at para lang makadikit muli sa mga Duterte. Tingnan ninyo itong video na to, mga bossing, at kayo ang humusga. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Okay, sabi ko nga, matino na tao na... Di ba? Nakita nyo yung ginagawa ni VP Sara sa kanya? Hinihiya siya ng bonggang-bongga. Ikakampanya kita, ha? Ikakampanya kita. Pero putangin na akong boss. Ako ang masusunod. My rules. My way or the highway. Ay, kita mo paano niya tinatrato si Amy ngayon. Amy Marcos, ang tagal na nito sa politika, ha? Ganito ka-powerful ang mga Duterte. You have to know and you have to understand. Kung hindi mo pa alam, tanga ka na lang. This person will be our president this 2028. She will become a president. And at this point in time, sabi ko nga, pagka nagtatapos ang kampanya, ay ang eleksyon, usually, last 2 years, dyan na mag-shift yung power. Lahat ng mga balimbing pupunta na doon sa pinakamalakas na kandidato. Pero ito si Inday Sara, ipinakikita niya sa Pilipinas at sa publiko ngayon na putang ina ninyo. You cannot destroy us anymore because you destroyed us already. I have nothing to lose, so papalag na ako. And mind you, I will shop all these senators. I will shop these senators. And I will win the impeachment case in the Senate. And I will become a president. And when I am president, buwa ka nang ina ninyong lahat. Alam nyo na ang gagawin nyo. So at this point in time, after The Hague, Inday Sara came back to the Philippines. Putik yan. Nagmamarakulyo. So dito, she's exposing Amy Marcos na I am Inday Sara. I'm only 40 plus years old and this is Amy Marcos. She's been a congressman, she's been this and that. She's almost as old as my father, pero hawak ko siya ngayon sa mga kamay ko. Hawak ko siya sa liig. Pag sinabi kong kahol-kahol, ngayon pa lang, putragis si Inday Sara, pinakikita niya na sa mga susunod na politiko at sa bayang Pilipinas, walang Marcos sa akin. Walang Marcos sa akin. Kukunin ko kayong lahat. At pagtapos ng eleksyon na to, nanalo ang Duterte at hindi ako na-impeach, kilala ko na kayong lahat. Lahat ng 300 na pumirma para sa impeachment ko, lahat may listahan ako. So ano ang ginagawa ni Inday Sara ngayon? She's conquering politics, mga sorties sa Manila. Tapos nakaraan, itinaas niya yung kamay ni Bong Suntay diyan sa District 4 ng Quezon City. Yung kalaban ni Frasco sa distrito niya sa Cebu, itinaas na din niya yung kamay. So, humanda kayong lahat. Humanda kayong lahat because even if you win ngayon,
and Inday Sara will be president sa 2028, dapat lahat ng yaman, dapat lahat ng mga nakulimbat ninyo, itinago nyo na at sapat na yun. Because Inday Sara will be harsh. If you remember, tatay na niya mismo ang nagsabi na ibang klase si Inday. And even my good friend Baste Duterte told me personally na ibang klase ang ate ko. Nagtatanim yan ng sama ng loob. Kaya yari kayo. So dito, ipinakikita niya na ang seasoned politician at isang malakas galing sa isang sobrang powerful na political clan, hawak ko siya sa liig ngayon. Kaya humanda kayo. Kaya sabi ko nga nakakadiri itong si Amy Marcos kasi ganito kababa ang pagkatao niya na kahit babuy-babuyin yung apelyido niya, pati middle name niya, payag siya para lang mag-survive yung kanyang political career. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala